Are you happy this afternoon? Amen. Ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon na muli po tayo nagkakita-kita sa bahay panambahan ng Panginoon. And ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon na we still have that excitement na muli tayo makabalik dito po sa tahanan po ng Panginoon. Amen. 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 Alam niyo po kung meron man, this is not to disregard the virtual crowd po natin, but para po sa mga meron namang kakayanan na pumunta po dito, it is always different to hear the Word of God inside the house of God. At malaki po ang pagkakaiba po niyan. And we long for this moment. Amen. Amen. Kaya yan po ang ating pong pag-uusapan ngayong pong gabi po na ito. If you're happy that you are in the house of God, say aloud, amen, one more time. And ganun din po sa mga nasa virtual crowd and sa mga nasa Facebook Live, huwag niyo pong babasa-basahin ang inyo pong pag-i-stay po dyan. And if you are in the house, make sure na kayo po ay nakakapakinig ng maayos. Huwag tayong papadaya sa Diablo. Na po, huwag tayong papadaya sa Diablo na sasabihin sa atin ng Diablo, relax ka lang, kaya ka nga nasa bahay eh. Okay? Kaya nga naalala nyo po, ever since na nagkaroon po tayo ng virtual crowd, ang encouragement po sa atin ng ating mahal na pastor, gumawa ka, kung ikaw man talaga ay walang means na pumunta dito, or make your home na doon sa isang lugar dyan sa bahay mo, gumawa ka dyan ng talagang hindi mukhang bahay. Opo? Kasi yan ay pag-iiwas, mga kapatid, sa atake ng Diablo. Every one of us is prone sa temptation po ng Diablo, kaya huwag tayong magpapadaya. Amen. Amen. But again, if you have the chance and if you have by any means, you have a way to be here in the house of God, be here in the house of God. Hebrews chapter number 10, verse number 25. Hebrews chapter number 10, verse number 25. Ako po ay naniniwala that God has something for us ngayong pong gabi po na ito or ngayong hapon po na ito. Pag tumingin ka kasi sa labas, pambira, no? Parang gabing-gabi na eh. Pakiramdam ko, 6:00 na ng gabi. Ayun, lumiwanag. Yan. Alright, Hebrews chapter number 10, verse number 25. Are you there? Amen. Are you there? Amen. Ay, para po sa mga nandito sa loob ng auditorium, open your Bibles. Open your Bibles. At ako'y naniniwala na yung iba po sa atin ay binibigyan po ng Bible sa mga area leaders. Alam ko yung mga ano po natin, mga dinidisciple. Para naman po sa mga bisita namin na nasa Facebook Live, meron pong lalabas po dyan na verse sa inyo pong mga screens. And may I encourage lahat ng nasa virtual crowd, open your Bibles. Alright? Hebrews chapter number 10, verse number 25, ang sabi po dyan ng Bible, not forsaking the assembling of ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as ye see the day approaching. Not forsaking the assembling of ourselves together. Sounds familiar? Amen. Sounds familiar? Amen. Iyan po ang ating pong pag-uusapan po ngayon dahil mamaya po sasabihin ko po sa inyo ang topic natin po ngayong gabi, na ngayong hapon po na ito. Alright, let's pasalamatan po natin ang Diyos sa ating pong talatang nabasa. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa oras po na ito na muli niyo pong ipinagkaloob po sa amin. Thank you, O God, for once again giving us the opportunity to study your word, to learn from your word, and most especially to grow from your word. Thank you, O God, for bringing us here together sa inyo pong bahay panambahan. Kayo po, O Diyos, ang patuloy po na manguna sa aming kalagitnaan. And especially, O God, we just want to get something from your word. Kaya buksan niyo po ang aming puso at isipan sa pakikinig ng inyong pong salita. Anuman ang plano ng Diablo na hadlangan ang aming pag-aaral ngayong pong hapon po na ito mula po sa inyong salita, huwag niyo po itong pahintulutan.
I-allow niyo po, Panginoon, na kami po ay lumago mula po sa maririnig po namin at maging baon-baon po namin ito upang masumpungan niyo po kami na matapat na naglilingkod po sa inyo. Kami po ay nangangako na anuman po ang papuri at pasasalamat na amin po matatanggap, lahat po ito ay ibabalik po namin sa inyo sapagkat kayo lamang po ang karapat-dapat na tumanggap po na ito. Just use me, O God, to these precious people of yours that are listening right now. Please forgive us from all of our sins. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Please be seated. Are you ready? Amen. Are you ready? Amen. The Bible says once again in Hebrews chapter number 10, verse number 25, not forsaking the assembling of ourselves as the manner ourselves together as the manner of some is, but exhorting one another, and so much the more as ye see the day approaching. Alam niyo po mga kapatid, kung meron man pong matutuwa sa talata po na ito ay tayo po yung nagkakatipon-tipon sa loob ng bahay panambahan ng Panginoon. At sa katulad nga po ng binanggit ko po sa inyo kanina, wala nang tatalo na makinig ka ng salita ng Diyos inside the very house of God. Alam naman po natin na wala pong pinipili ang salita ng Diyos. Kahit nasaan ka, you can be subject pagdating sa salita ng Diyos. Hindi ka man magsimba para pa ikaw man ay magsasabi na sa Facebook Live na lang ako kasi lagi akong nasasapol sa mensahe, masasapol ka pa rin sa mensahe ng salita ng Diyos. But brethren, ngayon po ay ako'y naniniwala, sabi ko nga po sa inyo, na wala nang tatalo kapag ikaw mismo ay nakikinig ng salita ng Diyos sa mismong tahanan ng Diyos. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo kanina, this is not to disregard those who are watching via Facebook Live. This is not to disregard our virtual crowd, but this is an encouragement sa inyo pong lahat. Sabi ko nga po, brethren, hindi naman na po lingid sa ating kaalaman na tayo po ay nasa inaasam-asam na nating panahon. Amen. Ulitin ko po, hindi naman na po lingid sa ating kaalaman na tayo po ngayon ay nasa inaasam-asam na nating panahon. What do I mean is that wala na tayo doon sa isang klase ng sitwasyon na nakakulong ka lang sa iyong tahanan. You long for this moment. You have longed for this very, very time na muli kang makakalabas. We can now do what we want to do. Ito, imaginein mo, nasanay ka sa isang klase ng pamumuhay na malaya ang gawin and then all of the sudden, bang, stay at home. Pero ngayon ay muli po tayo nakabalik. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo, hindi nalingid sa ating kaalaman na tayo po ngayon ay nandito na sa inaasam-asam na natin na panahon. Sino po ang natutuwa na muli tayo nakapagganito? Taas ang kamay. You see, lahat kayo aware na tayo ngayon ay maluwag na. Lahat po tayo aware na tayo ngayon ay nasa isang klase na ng sitwasyon na matagal na nating ipinanalangin sa Panginoon. Naalala nyo, dati noong tayo po ay nasa kasagsagan tayo ng lockdown, ano ang lagi nating sinasabi? Hindi natin alam kung kailan tayo muling magkikita-kita inside the auditorium. Pero ngayon, hindi po ba nagpapasalamat tayo na ngayon nakakakamay na tayo sa isa't isa? Dati nauso ang fist bump, nauso ang Bible touch, hanggang kaway ka na lang, pero ngayon kaya mo na ulit kamayan ang iyong kapatiran. Kaya magpa-booster ka na. Di ba? Lahat na tayo ay nandito sa inaasam-asam nating panahon. Sabi ko nga po, we can now do what we want to do. That is why, since that we can now do what we want to do, a lot of people today are setting a goal and they call it the bucket list. Dahil ngayon ay nandito na tayo sa isang sitwasyon na maluwag, kaya na nating ulit gawin ang mga dapat nating gawin. A lot of people nowadays are setting a goal and they call it the bucket list. They call it the bucket list. And once they have done that, ang gagawin po ng mga tao na nagsiset ng tinatawag nilang the bucket list
Ang gagawin po nila ngayon ay sisikapin nila na wala silang ma-miss ni isa sa kanilang tinatawag na the bucket list. You can see them spending their time, money, and effort just to accomplish their bucket list. Amen. Alam po natin lahat yan. Yes, we cannot deny it. Bakit po we cannot deny it? You can see it all over social media. You can see it all over social media na ginagawa ng mga sikat na personalities. Ang alin po yun? Ang the bucket list. They are listing things, they are listing some places na gusto nilang gawin, na gusto nilang puntahan, basta pasok sa tinatawag na the bucket list. Sabi ko nga po sa inyo, hindi na po natin maiditinay yan. Magbukas ka ng social media, YouTube, Facebook, or saan man klase ng social media, lahat yan ay makikita mo na ginagawa ng mga sikat na personalities. And because of that, dahil yan ang sikat ngayon at ginagawa ng mga sikat na personalities, sad to say that a lot of Christians nowadays are following the footsteps of those personalities. They too, I'm talking about Christians, they too are spending their time, money, effort just to accomplish that so-called the bucket list. But sad to say, konti lamang po ang nakikita mong Kristiyano na nag-i-spend ng kanilang time, money, and effort to accomplish the Christian list. Marami po ngayong gumagaya sa mga sikat na personalidad sa ibabaw ng mundo na ito. Alright, ngayong maluwag na, pumupunta ang mga sikat na personalities sa ibang lugar. Makikita yan, ipapatalastas nila yan sa social media, ipapalabas nila yan sa isang sikat time sa YouTube, sa Facebook. They are doing that. And ikaw naman ngayon na nakakapanood, you will try to do that also. But sad to say, you are called Christians. Kaya nga po, sabi ko nga po, nakakalungkot lang isipin, kapatid. Wala naman sanang masama na ipanalangin mo rin na makapunta ka rin sa isang lugar na gusto mong makapuntahan. Pero ang nakakalungkot lamang po, mas marami ang nag-i-spend na Kristiyano ng kanilang oras, ng kanilang pera, at ng kanilang effort just to do the things na ginagawa rin ng mga sikat na personalities sa ibabaw ng mundo po na ito. That is why, just like what I've told you last Sunday, we as Christians sometimes need to shout the word focus. Kailangan mong sumigaw ng salitang focus for you to be able na makapag-concentrate sa gustong mangyari ng Diyos sa buhay mo. Kaya nga po, because if you didn't shout, remember the message last Sunday afternoon, if you didn't do that, ang mundo po na ito ay susubukan kang hatakin. And maybe this world will try to give us that bucket list upang tayo po ay madistract sa ating buhay bilang isang Kristiyano. Again, the things of this world, the very purpose of Satan is to distract those Christians who are faithfully serving the Lord. Maaring, sabi ko nga po sa inyo, yung nangyaring lockdown, huwag niyong mamaliitin yan. Dahil dyan mo mapapatunayan na ikaw sa biyaya ng Panginoon ay matapat na nakapaglingkod sa Kanya. Sabi ko po sa inyo, noong mga nakaraan, akala ng dyablo, yung pagbigay sa atin ng sakit na kumakalat ngayon, akala niya yan na ang tapos ng Kristyanismo. Pero hindi niyo po ba napapansin, mas lalong sumikip ang auditorium natin? Bakit? Yan po ay nagpapahayag na hindi naging hadlang yung pinadala ng dyablo. Meaning to say, by the grace of God, each and every one of us here inside the auditorium tonight ay makakapagsabi na sa biyaya ng Panginoon, nasumpungan ko ang sarili ko na matapat na naglilingkod sa Kanya during those days. Bakit po? Dahil nandito ka ngayon eh. Hindi ka nawala ng ministry. Hindi ka nawala ng pag-asa. Kaya ngayon, malaya ka pa rin nakakapaglingkod sa Panginoon. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo, huwag po nating hahayaan. Huwag po nating hahayaan na patuloy po tayong mahatak ng dyablo
upang hindi po tayo masumpungan ng Diyos na matapat na naglilingkod po sa Kanya. But brethren, sabi ko nga po, huwag nating hahayaan na ang mundo na ito ay patuloy na kuhanin ang ating atensyon. When you search, when you open your phones, when you open your laptops, when you open your computers and even TVs nowadays, lahat yan ay pangkuha ng atensyon mo sa ginagawa mo para sa Panginoon. Wala pong masama dyan. Maniwala po kayo sa akin. Bakit po? Kung kaya mo namang kontrolin ang sarili mo, bakit hindi? Yung simple lang bang pagbukas ng cellphone. But what I'm saying is that you've got to be careful bilang isang Kristiyano. Lalo na po ngayon. Because even us ay naiimposiblihan sa nangyayari. Buti na lang meron tayong Diyos na kayang gumawa ng mga bagay na imposible, kaya niyang i-turn into possible things. Kaya naiintindihan po natin. Kaya nga kailangan nating mag-ingat bilang isang Kristiyano. Kasi lahat ng paraan ng mundo po na ito, lahat ng paraan ng dyablo ay ibibigay niya po sa atin upang ang ating atensyon sa pinaka-main thing na gustong mangyari ng Diyos ay mawala po sa atin. That's the very goal of Satan. That's why we've got to be careful. Just like verse number 23 of the book of Hebrews chapter number 10 says, let us hold fast the profession of our faith without wavering. For He is faithful that promise. Kaya nga despite of those things na ipinapadala po ng dyablo sa atin upang mawala ang ating pong attention, kapatid, let us hold fast the profession of our faith without wavering. Bakit po? Dahil meron kang isang tapat na Diyos na pinaglilingkuran. And since we have a God like that, meron kang tapat na Diyos na pinaglilingkuran, we should not miss those things na pwedeng ibigay ng Diyos sa atin bilang Kanyang anak. Ulitin ko po, since na meron kang Diyos, isang tapat na Diyos sa buhay mo, na napatunayan mo na during those times of lockdown, walang-wala ka na, pero pakikita mo, nagtataka ka, saan ka ba nakakakuha ng pagkain? Bakit ka ba nabubuhay sa loob ng isang araw? Bakit ang pamilya mo ay buo pa? Huwag ka na magtaka, kasi meron kang isang Diyos na tapat sa buhay mo. Kaya nga ang sabi ng Bible, just hold fast the profession of our faith without wavering. Huwag kang manghihina sa iyong pananampalataya. Bakit? Tapat ang Diyos na nangako sa buhay mo. And since na ngayon ay meron kang isang klase tapat na Diyos sa buhay mo, ang sisikapin mo na ngayon ay hindi ma-miss ang mga bagay na ibibigay niya sa iyo bilang Kanyang anak. Yes, maaaring ang bucket list na ini-introduce sa atin ng mundo po na ito ay kayang magbigay ng kasiyahan sa iyong buhay. Pero kapatid, compared sa kasiyahan na kayang ibigay sa iyo ng Diyos, walang kwenta ang bucket list na yan. Maaaring kapag tiningnan mo yung nakasulat doon sa bucket list, parang gusto mo ring gayahin eh. Di ba? Makakakita ka ng isang pangalan ng lugar, and you will, what will you do now? You will search it sa internet, and sasabihin mo ngayon, gusto ko ring makapunta sa lugar na yan. Maaaring doon sa bucket list na yan, meron kang makikita na sobrang extreme na napakagandang gawin. Maaring pag tiningnan mo kung anong klaseng gawain yon, maaring pag sinearch mo, maaring makapag-conclude ka, gusto ko rin niyang gawin. Maaaring ang nakapaloob doon sa bucket list na yan ay kaya kang bigyan ng kasiyahan. Pero nais ko pong sabihin sa inyo bilang isang Kristiyano, compared sa kasiyahan na kayang ibigay sa atin ng Diyos na tapat sa ating buhay, walang kwenta ang bucket list na yan. Maaaring may ipagmamalaki yan sa ibang tao, pero yung kasiyahan na ibibigay sa iyo ng Diyos, taob yan sa ipagmamalaki ng tao. You have that joy. Sabi nga ng isang kanta, that is the joy that you will receive from God is unspeakable joy. That is an unspeakable joy. Bakit po? Yan lamang ay nagpapahayag
na anuman ang pinagmamalaki ng mundo na ito, anuman ang nakapaloob dyan sa bucket list na tinatawag na yan, taob yan compared sa kasiyahan na ibibigay sa atin ng Diyos. That's why I'm telling you, brethren, those things, ngayong kilala mo na kung anong klaseng Diyos meron ka. At alam mo rin na kaya niyang ibigay ang isang kasiyahan na hindi kayang tumbasan ng mundo na ito. Isa lang ang masasabi ko sa inyo ngayong gabi. Better not miss it. That's the topic of the message this afternoon. Better not miss it. Bilang isang Kristiyano, maigi na wag mong mamimiss ang mga bagay na gagawin ng Diyos sa buhay mo. Sabi ko nga po sa inyo, maaari if you will look to the right, maaring makakakita ka ng isang bagay na alam mong makakasatisfy ng kasiyahan mo. You will look to the left. Hindi po ito yung kantang look to the right, look to the left ha. Maaring pagtingin mo sa kaliwa, meron ka ring isang bagay na makikita na ito na yung magsasatisfy sa akin. Harap ka sa likod, ganun na naman ang sasabihin mo. Yan ay nagpapahayag na walang kasiyahan, walang satisfaction pag sinabing kasiyahan sa mundo. Bakit? Maghahanap ka ng maghahanap. Pero kapag ang Diyos nagbigay ng kasiyahan sa iyo bilang isang Kristiyano, I am pretty sure that you will be satisfied. That is why, kapatid, bilang isang Kristiyano, better not miss it. Huwag mong hayaan na mapalampas yan sa buhay mo. Huwag mong hayaan na yung opportunity na ibibigay sa iyo, yung chance na ibibigay sa iyo ng Diyos ay lumampas lang. Dahil pag pinalampas mo yan, sabi nga natin, ang pagsisisi ay nasa huli. Maaring pag dumaan yan sa iyo, sasabihin mo, okay pa ako. Maaring pag dumaan yung chance sa iyo, maaring sasabihin mo, all goods. Goods pa o goods. Pero later on, parang kailangan ko yung lumampas na opportunity na yun Parang kailangan ko yung chance na lumampas na yun It's too late. It's too late bilang isang Kristiyano. Sabi ko nga po sa aming pong area, ang Diyos ready. Ready ang Diyos magbuhos ng pagpapala sa atin. At hindi natin minsan, dahil hindi natin pinapansin, binubuhos na sa atin ng Diyos, iniiwasan lang natin. Binibigyan na tayo ng chance ng Diyos, pero iniiwasan lang natin. At sabi ko nga po sa inyo, kung alam nyo na tapat ang Diyos sa buhay mo, at alam mo na kaya niyang i-provide ang lahat ng pangangailangan mo, alam mo kaya kanyang bigyan ng mga bagay na hindi mo maipaliwanag kung saan ang gagaling. Kung alam mo yan, then bilang isang Kristiyano, better not miss it. Better not miss it. Now, I have two things for you this afternoon na siyang ating pong pag-uusapan na ako po ay naniniwala na bilang isang Kristiyano, ito po ang hindi po natin palampasin. Sabi ko nga po sa inyo, matagal nating inantay ang pagkakataon na ito na muli po tayong makapagtipon-tipon. Matagal nating ipinanalangin. Matagal po nating iniluhod sa Panginoon. Panginoon, tanggalin nyo na ang sakit na ito. Bakit po? Upang muli akong makabalik sa bahay panambahan ng Panginoon. Upang muli kong makasama ang aking mga kapatiran sa simbahan ng Panginoon. Kaya nga kapatid, ngayong nandito ka na, ibig sabihin, sinagot ng Diyos ang panalangin mo. At kung sinagot ng Diyos ang panalangin mo, huwag kang magiging passive sa kalagayan mo na muli kang nakabalik sa simbahan. Sapagkat ito na ulit ang pagkakataon na muli kang binibigyan ng tsansa ng Panginoon. That is why kayo po nandito sa loob ng auditorium and even to our virtual crowd and sa Facebook Live that are listening right now, better not miss it. Better not miss it. Number one, better not miss the chance of revival. Better not miss the chance of revival. In the text that we've just read, here we can see that the Bible is commanding us not to forsake the assembling of ourselves together. Dito po ipinahayag po ng salita po ng Diyos na dapat hindi po natin baliwalain. The word forsake, it means to neglect.
Hindi mo dapat iwanan, hindi mo dapat palampasin, hindi mo dapat ineglect ang pagtitipon-tipon ng anak ng Diyos. Not forsaking the assembling of ourselves together. Yan ang command sa atin po ng Diyos. Bakit po yan ang command sa atin ng Diyos? Because if you didn't neglect ang pagtitipon natin bilang isang Kristiyano, yan ang isa sa makakatulong sa iyo upang ikaw ay muling magkaroon ng revival. For 2 years, ikaw ay nakulong sa iyong tahanan. Maybe sabihin natin 1 year streak. Dahil nung mga sumunod na panahon, medyo nakakalabas-labas na tayo. But compared sa kalagayan natin ngayon, mas malaya tayo, di po ba? Dati noon, 10% sa gobyerno, 10 people sa Apubay. 50% sa gobyerno, 30 people sa Apubay. Di ba? Pero mga kapatid, tingnan nyo ngayon, isang ganun lang sa gwardiya, pasok. Isang kaway lang, isang good morning, pasok. Bakit? Matagal nating inantay ang pagkakataon na ito eh. Kaya nga ngayong nandito ka na sa loob ng auditorium, ang Diyos ay bibigyan ka muli ng revival. Maaaring meron na wala sa iyo during lockdown days, but it is time for us now, people of God, na muli kang nakabalik dito. It is time for revival. That is why better not miss the chance of revival. Diba, sabi ng ating mahal na pastor, it doesn't matter. Pagkatapos na, pag nandito ka na sa loob, forget sharing the link. Bakit? Dahil nandito ka na sa loob, maaaring kuhanin pa ng dyablo ang attention mo eh. Tandaan mo kapatid, matagal mong ipinanalangin ito. Na muli kang makaupo sa favorite spot mo sa loob ng auditorium na ito. Kaya nga ngayong ibinalik ka na ng Panginoon dyan, binibigay na ulit sa iyo ng Diyos ang tsansa na muli kang ma-revive using the Word of God. Then you as Christians, better not miss it. Better not miss it. Huwag kang magiging passive. Sa wakas, muli ako nakabalik dito sa loob ng auditorium. Siguro ito na yung panahon ko. Dahil marami yun, lockdown. Lagi na lang akong pinapalive eh. Siguro ngayon nakabalik naman, panahon ko na para magpahinga. It is not time for you to rest, but it is time for you to be revived once again. Dapat nga, mas lalo kang maging excited na aabangan mo ulit yung assignment ng area leader mo sa'yo. Bakit? Revive ka eh. Nakabalik ka sa tahanan ng Diyos. Marami po tayong kapatiran dito. Marami po tayong kapatiran dito na nagtrabaho sa ibang bansa. Na lockdown sila sa ibang bansa. Di ba? Pag uwi nila dito, hindi mo maipaliwanag ang kanilang kasiyahan. Bakit? Yung muli silang makatapak sa kanilang lupang sinilangan at makita at makauwi sila sa kanilang bahay, makita nila ang kanilang pamilya. Di ba? Yun ang kasiyahan na tinatawag. Kaya nga po tayong mga nandito sa loob ngayon ng simbahan, huwag po tayong magiging passive na sa wakas sa bahay, electric fan lang kami. Ngayon dito sa church, aircon na ulit. Hindi ka nandito kapatid para magpalamig. Nandito ka para kunin ang revival na ibibigay sa iyo ng Panginoon. Kaya nga sabi ng Bible, huwag mong babaliwalain. Huwag mong babaliwalain. Kaya nga po para sa mga nandiyan dyan sa loob ng sa amin pong virtual crowd, this is not to condemn you, but take this message positively na meron kang sasakyan na ibinigay ng Panginoon. Meron kang isang trabaho na kumikita ka na saktong magiging pamasahe mo at kaya mong pumunta dito. Don't miss the chance of revival. Do not miss the chance of revival. Be here inside the auditorium and get revived once again. Not forsaking the assembling of ourselves together. Kapatid, kung meron man po dapat tayong hindi ipagliban, yan na ang pagsasama-sama natin bilang isang Kristiyano. Kung meron ka mang hindi papalampasin sa buhay mo, yan na ang pagsasama-sama natin bilang isang Kristiyano sa loob ng tahanan ng Diyos. Remember those days? Gumagawa ka ng paraan para lang makapag-fellowship kayong mga tatay. I remember, yung area po namin,
pinagpaalam ko talaga kay Pastor Hill. Sabi ko pa, pwede po bang pumunta yung mga fathers po dito sa bahay natin? During lockdown, ando doon si Sir Noel. Talagang ipinanalangin ko po. Sabi ni Pastor, wala namang problema. Ang problema, yung mga post ng barangay. Yun ang problema. Kaya kanya-kanyang diskarte. Yung iba may backpack, magmukha lang delivery boy kahit walang laman yung backpack para lang papasukin. Di ba? Bakit po? Ano po ang point doon? Para hindi ma-miss yung pagtitipon-tipon ng mga Kristiyano. Para hindi mapalampas yung encouragement na matatanggap mo kapag nagtipon-tipon ang mga Kristiyano. Ngayong binigyan ka na ng tsansa, you should be here. You should be here sitting down and enjoying the revival na ibinibigay po sa atin ng Panginoon. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo, kung meron man po tayong dapat hindi ipagliban, yan na ang pagtitipon-tipon po ng mga Kristiyano, higit sa lahat, sa loob ng tahanan ng Diyos. Sa loob ng tahanan ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, nakakalungkot isipin na minsan napagpapalit na natin ang ating pananambahan sa ibang bagay. Nakakalungkot mang isipin na madali na nating i-give up ang ating pananambahan sa ibang bagay. Remember, excited ka. Excited ka, Panginoon. Tanggalin mo na ang sakit na ito para muli akong makabalik sa bahay panambahan mo. Tinanggal ng Panginoon. Nasaan ka ngayon? Remember that time? Nagagawa ka ng paraan para makapunta ka lang dito. Di bali nang magusot ang long sleeve na nakatago sa backpack. I remember, Sir Tito, pinalabas ko pa po yan si Sir Tito ng auditorium. Naalala mo yan, Sir Tito? Kasi nagugulat, 4 na sana, siyempre during lockdown, konti lang kami nandito. Iilan lang kami dito. And nasanay ako na nandun ang entrance. Aboy, may pumasok dito. Naka-backpack, may dalang plastic, naka-tack out, talagang wala, hindi mo makikilala eh. Sabi, buti na lang hopya po yung dala eh. Sabi ko sa kanya, Sir, bawal po dyan. Pagharap sa atin, grabe ka naman, Sir. Ay, sabi ko, Sir, pasensya na po. Remember those times? Di ba? Magsasabit ka na, manghihiram ka sa kaibigan mo ng bag ng Lala Move kahit hindi ka naman nagtatrabaho sa Lala Move. Manghihiram ka ng t-shirt ng Grab kahit hindi ka naman nagtatrabaho sa Grab. Para ano? Para maka-attend ng service. Para muli kang makabalik. Ngayong tinanggal yan ng Panginoon. Ang nakakalungkot mang isipin, mas naipagpapalit na natin ito. Nasaan na yung dating nagdi-disguise na isang tao para lang makapunta sa loob ng simbahan? Nasaan na yon? Pero para ngayon mga kapatid, nakakalungkot isipin, madali na nating i-forsake ang ating pagtitipon. Mas tsatsagain na natin na nandudun lang tayo. Mas tsatsagain na natin ang mga bagay na kung saan hindi ka na makakadalo dito sa loob ng simbahan. Again, sa lahat na nandiyan dyan sa virtual crowd and even sa Facebook Live, I am praying that you will take this message positively. This is not to condemn you, but this is to encourage you na wala nang sasaya kapag nandito ka sa loob ng auditorium. Nandito yung tsansa na muli kang ma-revive bilang isang Kristiyano. You cannot deny it na merong oras, merong pagkakataon sa punto ng buhay mo na nanghina during lockdown. Ngayong pinayagan na ulit na makabalik inside the auditorium, saluhin mo na ang tsansa, kuhanin mo na ang tsansa na muli kang bibigyan ng Diyos ng revival. That is why as a Christian, better not miss the chance of revival. Maaaring for 2 years, di ka nakakalabas masyado, maaaring ang pagpunta mo sa iba't ibang lugar, ang siyang mag-revive sa'yo, na sasabihin mo, ganito pala kaganda ang mundong ginagalawan ko. I can remember the first time na muling nagkasama-sama ang area leaders sa Tagaytay. Nagkaroon kami ng meeting doon. Ang biruan po namin ng mga host, ano po ang sinasabi namin? Ganito pala ang itsura ng labas ng studio. Meron palang puno.
Kaya nga sasakyan pa lang, nagbibiroan na, ang sinasabi na namin, wow, kutsi, ganda pala sa syudad, no? Bakit? Matagal kang nandoon eh. At yung maaari yung pagpunta mo sa iba't ibang lugar, maaaring yun ang mag-revive sa'yo na sasabihin mo, ganito pala kaganda ang Pilipinas ulit. Ganito pala kaganda ang mundong aking ginagalawan. Pero kapatid, nais kong ipaalala sa iyo na wala nang hihigit pa sa muli mong pagbalik sa bahay panambahan ng Panginoon. Sa kadahilanan, dahil wala na kung bakit wala nang hihigit na muli kang makabalik sa bahay panambahan ng Panginoon. Sa kadahilanan na dito mo makukuha ang lahat ng tsansa mong muling makita ang kadakilaan ng Diyos sa buhay mo during the lockdown days. Dito mo lahat makukuha ang tsansa na yan. Hindi mo yan makukuha, yung tsansa na muli mong makikita ang kadakilaan ng Diyos, hindi mo yan makukuha sa inaasam-asam mong napakagandang lugar. Pero yung tsansa na muli kang ma-revive sa kadakilaan ng Diyos na ginawa niya sa iyo sa buhay mo for those 2 years na kinulong ka sa iyong tahanan, dito mo makikita yan sa loob ng simbahan. Bakit? You will be revived once again na magpupush sa iyo na magpasalamat sa Panginoon. Bakit ka nagpasalamat sa Panginoon? Because you get revived. Saan ka na-revive? Sa loob ng simbahan. Sabi ko nga sa iyo grabe na ang pasalamat mo nung muli kang nakalabas. Sobra-sobra. I can remember, planado na lahat Remember that PSS staff? Planado na lahat. May sasakyan na. Aalis na lang kami. Alas 5 na madaling araw ang jump off dito papuntang Tarlac. Aalis na lang kami. Naalala, meron palang programa sa Tuesday. Cancel lahat. Ilabas lahat ng gamit sa bag. Pero nung muli kami nakalabas sa Tagaytay, I think nauna yun, sir, di ba? Nauna yung Tarlac. Naunang pinlano yun. Kaya nga nung nakalabas ulit sa Tagaytay, sabi namin, ang ganda pala. Masaya kami, of course. Tanong nyo sa mga tumalon sa swimming pool. Babaw lang, sir. Babaw lang. Di ba? Masaya kami. Nag-fellowship, nakita na muling na-refresh. Kamakailan lang po, nung Wednesday, kasama ko po ang ating mahal na pastor, yung makapunta ka ulit sa bundok, makita mo ulit yung green grass of old. Di ba? Di ba? Napakaganda, masarap sa mata, masaya. Pero kapatid, compared sa muli kang binalik ng Diyos sa loob ng kanyang tahanan, anong laban nung saya na yun? Anong laban nung saya na yun? Di ba? Compared sa matagal kang nag-i-amen dyan sa virtual crowd, pero ngayon dito ka na sumisigaw. Compared sa kasiyahan na yun, okay na ako sa kasiyahan ko ngayon. Kaya nga sabi ko sa inyo, nandito lahat ng tsansa na muli mong makita ang kadakilaan ng Diyos. Bakit nandito ang lahat ng tsansa na muli mong makita ang kadakilaan ng Diyos? Kasi nandito ang chance of revival. That is why better not miss it. Yes, maaaring sa iyong paglabas, muli kang ma-revive, muli kang masiyahan dahil sa ganda ng labas na nakita mo. Pero kapatid, sasabihin ko sa iyo, wala nang hihigit sa kasiyahan ng isang Kristiyano na muli siyang nakaupo sa upuan na yan. At wala nang kasihigit pa sa kasiyahan ng isang Kristiyano na muli siyang nakapagtaas ng salita ng Diyos sa loob ng tahanan ng Diyos. Yes, we love to shout amen. Kaya nga even the Google Meet, nung nasa Google Meet ka, nag-on ka ng microphone, pinapakita mo na sumisigaw ka ng amen. Masaya ka. Pero kapatid, hindi ba mas masaya na dito ka na ngayon sa loob sumisigaw? Bakit? Kung dun nga nare-revive ka na, how much more na nasa sarili ka ng tahanan ng Diyos? That is why better not miss the chance of revival. Paano mo hindi mamimiss ang chance of revival? Not forsaking the assembling of ourselves together. Huwag mong babaliwalain ang pagtitipon natin, kapatid. Sabi ko nga po sa inyo, ang dyablo, ibibigay niya po sa atin ang lahat para lang hindi ka makapakinig ng maayos.
Kaya nga ganun na lamang ang warning ng ating mahal na pastor sa mga nananatili sa kanilang mga tahanan. Sabi nga ng ating mahal na pastor, it is time for us to get out from our comfort zone. And once again, be here inside the auditorium and enjoy the chance of getting revived. Kaya nga kapatid, let's be here. Let us not forsake, let us not neglect the assembling. Alam niyo po pag sinabing neglect, nandiyan dyan yung implication, nandiyan dyan yung pinaka-essence na talagang papabayaan mo. Yung sinasabi natin sa kolokyal na pananalita na wala kang pakialam. Sir, grabe naman, hindi naman ganon. Kapatid, ganon po sinabi ng salita ng Diyos yan. Kaya nga ganong kabigat ang salita na yan. Kaya nga ang warning ng salita ng Diyos sa atin, wag. Wag. Kasi ganon kabigat ang salita na yan eh. Ganon kabigat ang phrase na forsaking the assembling of ourselves together. Ganon kabigat yan. Sasabihin sa'yo, pag inilipat mo yan sa ating pananalita talagang kolokyal, wala ka nang pakialam sa pananambahan. Maaring sabi mo, sir, hindi naman ako dumadating pa sa ganyan. Kaya nga ngayon pa lang, wag na. Huwag mo nang ipagliban. Huwag mo nang ineglect. Huwag mo nang pabayaan na dumating ka pa sa punto na yan. Be here and get the chance of being revived once again. Not forsaking the assembling of ourselves together. That is a very, very important warning na dapat po natin panghawakan bilang isang Kristiyano. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo, iba ang kasiyahan kapag nandito ka na. I can imagine how excited the team focus and team preparation are ngayon na muling magkakaroon ng youth revival. Wala ka man sa Tarlac, pero may youth revival ulit. Naalala mo, young people, sir, kailan kaya ulit magtatrabaho sa Tarlac? Trabaho sa Tarlac. Di ba? Pero ngayon, youth revival. Ilang araw na lang mula ngayon. Bukas, Lunes na. Monday, Tuesday, Wednesday is the kick-off service. Thursday is the whole day of revival. Whole day of revival, young people. That is why I'm telling you right now, better not miss it. Better not miss it. Para po sa mga Kristiyano na nandito sa loob ng auditorium, every time that the message of God will give you, that is the chance of your revival. Sa pagpasok mo pa lang sa pintuan na yan, pag ginanong ka na ng usher at pinaupo ka ng usher, sa pag-upo mo, nandiyan na ang chance na muli kang ma-revive. Kaya nga ang pinakamaganda, i-silent mo ang cellphone mo. Patayin mo ang mag-airplane mode ka para wala talagang signal na papasok. And then listen. Enjoy the service. Enjoy the hallelujah service. And don't miss the chance of revival. Better not miss the chance of revival. Lastly, better not miss, not just only, better not miss the chance of revival, but also, better not miss the chance of growing. Better not miss the chance of growing. Brethren, put this in your mind. If you miss the chance of revival, I'm sorry to say this, but you already missed the chance of growing. Kapag na-miss mo na ang tsansa na muli kang ma-revive, nakakalungkot mang isipin, pero na-miss mo na rin ang tsansa na ikaw ay lumago. Put that in your mind, Christians. Para po sa mga nasa virtual crowd, nasa Facebook Live, put that in your mind. If you miss the chance of revival, you miss the chance of growing. Na bakit ko po nasabi yan? Because hindi lang po tayo pumupunta, I believe that everybody will agree with me on this, na hindi lang po tayo pumupunta sa loob ng simbahan without any reason. Tayo po ay pumupunta sa loob ng simbahan para tayo po ay lumago bilang isang Kristiyano. That is the very purpose why you are here inside the church.
Hindi ka, sabi ko nga po sa inyo, hindi ka pumupunta dito dahil mainit na sa bahay mo. Hindi ka pumupunta dito para muli ka lang, nandito ka lang without any reason. No, no, no. Hindi ka pumupunta dito para sa mga bagay na yan. Kundi kaya ka pumupunta dito at mas pinili mong umupo sa pinaka-paborito mong spot na upuan inside the auditorium. Kaya ka nandito para lumago. Kaya ka nandito para lumago. Hindi tayo pumupunta dito without any reason. Na pag tinanong tayo, oh Brad, bakit ka nandito ulit ha? Good to see you here. Mainit sa bahay. Mainit sa bahay eh. Kasi ngayon, alam mo naman, paulan-ulan, tapos may init. Yung electric pa namin, apoy na yung binubuga. Eh dito, aircon man. Aircon, di ba? Libre pa. Oh, papamasahihan ka pa. Oh, di ba? Di ka pa gagastos, may pamasahe ka na, nandito ka pa na. Kapatid, hindi yan ang rason kung bakit ka nandito. Nandito ka para sa isang bagay. At yung bagay na yan ay napaka-importante sa buhay mo bilang isang Kristiyano. At yung bagay na yan ay ang iyong paglago. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, better not miss the chance of revival for you na hindi rin ma-miss ang chance na ikaw ay lumago. Kasi it is very possible na kapag na-revive ka, kasunod nun paglago na by the grace of God. Kaya nga, bilang isang Kristiyano, yan ang wag mong papahintulutan na ma-miss mo. Ang alin, yung chance na ikaw ay muling lumago. And one thing na nagpapalago po sa atin, kapatid, habang tayo ay nandito sa loob ng simbahan, is not the personalities inside the auditorium. It is not the personalities. It is not the personality of the one who is standing behind this pulpit. But ang isang bagay na nakakapagpalago po sa atin habang nag-i-enjoy tayo ng oras natin sa loob ng tahanan ng Diyos ay yan po ang exhortation ng kanyang salita. It is the Word of God ang nagpapalago sa isang Kristiyano. Ang paghahayag ng salita ng Diyos. Yes, itong naririnig mong mensahe ngayon, kapatid. If you will just take it at ipasamuhay mo ito ang magpapalago sa iyo. Kami pong tumatayo dito, we are just servants of God. Na nagpapahayag sa inyo na kung hindi rin dahil sa exhortation ng salita ng Diyos, wala rin kami dito sa inyong harapan. Kaya nga kung lahat tayo ay kiniklaim natin na lahat ng ating paglago ay nandito galing sa salita ng Diyos, then better not miss the exhortation of the Word of God. Bakit? Yan ang magiging susi ng iyong paglago. That is why the Bible says, let us not forsake the assembling of ourselves together as the manner of some is, but rather, let us, what's the word? Exhort one another. Exhort one another. So much the more. So much the more. Kaya nga huwag kang magsasawa sa mensahe ng Panginoon. Huwag kang magsasawa every time na, ano ba yan? Meron ng Sunday school. Meron ng preaching sa umaga. Meron pa sa hapon. Yung matagal na po yan, nagsisimba dito, nagsabi niya na. Bakit? Sunday school, nag-aalmusal siya. Preaching service na umaga, nagnananghalian na siya. 4 o'clock, tulog pa ako nun eh. Afternoon nap, power nap. Idlip lang daw, yung idlip na naginip na. Di ba? Kaya pero kapatid, nais ko pong sabihin sa inyo, every time na nahahayag po ang salita ng Diyos, huwag kang mananawa. Huwag kang mananawa. Bakit? Nandiyan dyan yung chance para ikaw ay lumago. Yan na yung chance. Yung makarinig ka ulit ng salita ng Diyos, yan na yung chance mo na ikaw ay lumago. Saan mo matatagpuan yan? Sa loob ng simbahan. Yes, sabi ko nga kanina sa pasimula pa lang. Masarap mag-amen doon. Biyaya ng Panginoon. We can still enjoy the service there. Pero wala nang hihigit ka kapag nandito sa loob ng tahanan ng Diyos. Sabi ko nga po, di ba, sa illustration ko,
yung mga nagtatrabaho sa iba't ibang bansa, yung makausap mo lang. Yung makausap mo lang sa cellphone mo, yung mahal mo sa buhay, masaya na eh. Pero yung makausap mo personal, ibang kasiyahan yun. Meron po tayo isang kapatiran po dito, Sir Andy. Mas pinili niya na magstay na dito at hindi na bumalik doon sa kanyang pinanggalingan. Ano ang rason? Para mas lalo niya pang mamonitor ang kanyang family. Bakit? Doon naman, ako po ay naniniwala na nakakapag-usap naman po kayo doon, di ba sir? Nakakapag-usap naman kayo through phone. Di ba? Sa lahat na nagtatrabaho sa ibang bansa dati, masaya eh. Yung makita mo sa messenger, yung asawa mo, yung makita mo sa messenger, yung anak mo, masaya. Pero nung muli kang nakauwi, iba yung kasiyahan mo. Hindi mo nga maipaliwanag, kaya iniyak mo na lang eh. Isang yakap na mahigpit, sabay iyak, yun na yung pagpapahayag na sobrang saya mo. Kapatid, isa sa isang tao, kapag may napuntahan siya, kapag may napuntahan ng isang tao na magandang lugar, ang unang lalago sa kanya, alam niyo po kung ano? Yung kanyang kasiyahan. Kapag nakapunta siya sa isang lugar na matagal niyang inasam-asam, matagal niyang pinag-ipunan, talagang nag-exert siya na mag-quadruple overtime sa kanyang trabaho. Hindi siya yung inuutusan pero siya yung gumagawa. Sabi niya sa boss niya, "Sir, wag ka nang pumasok, ako na lang ang boss." Masweldohan lang para lang makapunta. Ang galing. Sabi nga, "Anak, itabi mo ako na." Masweldohan lang, maabot lang yung kanyang pangangailangan para makapunta sa doon sa isang lugar na matagal niyang inaasam-asam. Kaya nga, yang isang tao na yan, kapag nakapunta yan sa matagal niya ng inaasam-asam na lugar, ang unang lalago sa kanya, yung kasiyahan niya. Yan ang unang nalalago sa kanya, ang kanyang kasiyahan. Nakakalungkot lang sa isang bagay, sa isang banda. Nakakalungkot sa isang Kristiyano, kung mas nalago pa po ang ating kasiyahan kapag pumupunta tayo sa isang lugar, maliban sa tahanan ng Diyos. Yan ang pinaka nakakalungkot na bahagi sa buhay po natin. Pero kapatid, nais ko po muling ipaalala sa iyo na lahat ng kasiyahan na yan ay nagsimula sa isang pangyayari na natagpuan mo ang sarili mo na nakaupo sa loob ng tahanan ng Diyos. Diyan nagsimula ang kasiyahan na yan. At yung simula ng kasiyahan mo na yan, nagsimula yan nung nakaupo ka, nakapakinig ka ng salita ng Diyos, na siyang nag-abot ng iyong pangangailangan. Kaya nga the point here, brethren, is kung meron ka mang dapat napupuntahang lugar na lalago ang iyong kasiyahan, yan na ang bahay panambahan ng Panginoon. Huwag po nating hayaan bilang isang Kristiyano na yung mapunta ka sa sinasabi nilang kilalang lugar, doon lalago ang kasiyahan mo. And then pagpunta mo dito, hindi ganun kataas ang kasiyahan mo. No. Huwag mong pahintulutan yan bilang isang Kristiyano. Bagkus kapag sinabi ng area leader mo, "Ma'am, sir, water." De, joke lang. "Ma'am, sir, let us be here inside the auditorium. Let us be on the church tomorrow morning and tomorrow evening and on Wednesday night." Dapat ang sagot mo, "Sir, salamat. Salamat na muli mo kong inimbita na makapunta sa bahay panambahan ng Panginoon." Kaya nga dapat sikapin natin that every time we are here inside the auditorium, ang lumalago sa atin ay yung ating kasiyahan. Kapatid, tanggalin na po natin sa ating bokabularyo na pag pumunta tayo dito sa loob ng auditorium, mas excited pa tayo sa fellowship kaysa sa pakikinig ng salita ng Diyos. Na ilang beses po binanggit ni Sir Jow yan, ang fellowship ay nasa Bible po yan. It is indeed nasa salita ng Diyos. Pero kapatid, the primary thing kung bakit ka nandito ay para ikaw ay lumago. Yes, merong paglago sa fellowship. Bakit? Nandiyan dyan ang kausap mo ay mga kapatiran na ako'y naniniwala na ang mga makakapatiran na makakausap mo dyan ay hindi lang after sa pagkain, kundi ang kapatiran na mga makakausap mo dyan ay i-encourage ka rin para ikaw ay lumago. But the main thing, kung bakit ka nandito sa loob ng simbahan na ito ngayon, para ikaw ay lumago using the Word of God. Kaya nga po kapatid, sabi ko nga po sa inyo,
don't miss the chance of growing. Nandito ka na eh. Huwag mong pahintulutan. Kung paano ka pumasok dito, ganun ka pa rin lalabas. Kung meron kang bad spirit na pumasok ka dito, nasasabihin natin, pinilit-pilit pa kasi ako eh. Ang sarap na ng tulog ko eh. Paulan na. Paulan na eh. Ginising pa ako. Sabi nga nung roommate namin sa taas eh, ano ba naman, alarm ng alarm, natutulog yung tao eh. Kaya sabi ko sa kanya, sir, ang alarm, pinapatay yan. Oh. Yung alarm pa naman talaga, pambir, pag hindi mo pinatay, kapatid, mababasag mo yung cellphone mo eh. Di ba? Pero kapatid, maaaring pumasok ka dito with a different kind of attitude. Huwag mong hayaan na paglabas mo, ganun pa rin ang attitude mo. Kung pumasok ka man dito, na merong iba kang hindi maayos ang iyong pakiramdam, spiritually, sikapin mo na lalabas ka ng pintuan na yan. Mamaya, after ng fellowship, I'm talking about 11:59 ng gabi. Doon na tayo sa sigurado. Di ba? Pagkatapos dito, sige Brad, maraming salamat, lipat naman dito. Bukas ng pinto ng sasakyan, tabi lahat sa sasakyan, doon itutuloy. Di ba? Huwag mong hayaan na lalabas ka ng pintuan ng simbahan na ito na ganun ka pa rin. Kasi kapag lumabas ka ng ganun ka pa rin, you miss the chance of growing. Bakit mo na-miss yung chance of growing? Na-miss mo yung chance of revival. Dalawa na agad ang na-miss mo. Dalawa na kaagad ang na-miss mo. The chance of getting revived and the chance na lumago ka bilang isang Kristiyano. Kaya nga, ngayong dinala ka ng Panginoon, sabi ko nga po sa inyo, you've long for this time. You've long for this moment. Kung gaano ka kagigil na manalangin noon na ibalik na ng Diyos sa dati ang sitwasyon natin, dapat matatagpuan ka ng Diyos sa loob ng kanyang tahanan. Yan po ang pinakamagandang gawin po natin. Don't miss the chance of growing. Kaya nga bilang isang Kristiyano, let us not waste our time sa mga bagay na di naman makakatulong sa ating paglago. Kung ang pagpunta mo sa isang lugar, hindi ka matutulungan lumago, ibabalot mo ang sarili mo sa isang salitang, gusto ko lang alam mo yun, anong tawag doon? Unwind. Outwind. Wala palang ganun. Gusto ko lang mag-unwind, kaya ako pumunta dito sa tabi ng dagat. Gusto ko lang makalimutan ang mga problema sa buhay. Kaya aalis muna ako sa aking tahanan, pupunta muna ako to the moon. Saan ka punta? To the moon. Samahan mo si Elon Musk doon. Di ba? Gusto ko lang mag-unwind. Kapatid, that is emotion. Mamuhay ka sa prinsipyo. Gusto mo makalimutan ang problema? Makinig ka ng salita ng Diyos. Kasi yung problema, hindi yun ang problema. Ikaw ang problema. Lalayo ka sa problema, lalabas ka ng bahay mo. Pagbalik mo ng bahay mo, nandun yung problema. Yung agos ng dagat, agos na ng boses ng asawa mo ang sunod niyan. Pagbalik mo ng tahanan. Nandun pa rin ang problema. Kaya nga huwag mong takbuhan ng problema. Bigyan mo na solusyon ng problema sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Kaya nga, imbis na sa iba't ibang lugar ka pa, magsasayang ka ng pera, magsasayang ka ng oras, magsasayang ka ng effort mo para lang makapunta sa isang lugar. Kapatid, let us be a blessing to the church. Sir, ito po ang aking contribution para sa ating transportation expenses. Para po hindi lang ako ang makakapunta sa simbahan, kundi yung mga kapatiran pa natin ang makakapunta sa simbahan. Sir, it doesn't matter how much I can give. I just want to be a blessing dahil sa kagustuhan ko na muli kaming makabalik sa tahanan ng Diyos. Bakit ganun ka ka-excited? Because alam mo na sa loob ng tahanan ng Diyos, diyan mo masusumpungan ang tsansa na muli kang lumago bilang isang Kristiyano. Kapatid, sabi ko nga po sa inyo, dinala ka na ng Diyos. Sinagot na ng Diyos, kapatid, ang panalangin mo. Naway matagpuan ka ng Diyos sa loob ng kanyang tahanan.
you pray for it. Huwag mong i-deny. You cannot deny it. Di ba? Sino po ang nanalangin sa atin na muli tayo makabalik dito sa tahanan ng Diyos? Taas ang kamay. Honestly speaking, come on, raise it up. Raise it up. Sino ang nanalangin na muling makabalik sa dating pagtitipon? You see those hands? Ako'y naniniwala na grabe ngayon ang kasiyahan nyo na ikaw mismo na nagtaas ng kamay, natagpuan mo ang sarili mo sa loob ng simbahan. Kapatid, maaaring namumroblema ang mga usher natin sa upuan. First time ko pong narinig sa usher na naubusan ng upuan. Bakit po? Dati I can remember, ibibigay lahat ng upuan dito. Pero meron pa rin source kung saan kinukuha yung upuan. Pero ngayon wala na talagang makitang upuan. Imagine that, halos umabot na po tayo dito. Di ba? Bakit po? Dahil matagal mong pinanalangin to kaya dapat nandito ka. Kaya dapat hindi mo i-forsake ang pagtitipon natin ng mga Kristiyano. Huwag mong babaliwalain. Bakit? Sa pagtitipon ng mga Kristiyano sa loob ng tahanan ng Diyos, nandiyan ang chance of being revived once again. Nandiyan ang chance na muli kang lumago. That is why Christians, just always remember that God wants you to get revived and grow. Gusto ng Diyos na ikaw ay ma-revive at gusto ng Diyos na ikaw ay lumago. That's the plan of God for us. Yan ang plano ng Diyos. Kaya nga bilang isang Kristiyano, you should always aim not, I said you should always aim not to miss any of it in your Christian life. Gusto ng Diyos na ikaw ay ma-revive. Gusto ng Diyos na ikaw ay lumago. Yan ang plano ng Diyos. At kung yan ang plano ng Diyos, kapatid, sikapin mo sa buhay mo bilang isang Kristiyano na wala kang mapapalampas. May plano ang Diyos sa iyo na ma-revive ka. May plano ang Diyos sa iyo na ikaw ay lumago bilang kanyang anak. That is why all I'm saying, kung alam mo yan, kapatid, kung alam mo yan, na yan ang plano ng Diyos, ang masasabi ko lang sa inyo ngayon pong hapon po na ito, Christians, better not miss it. Better not miss it. Huwag mong palampasin. It is too late kapag nagsisi ka. Lumampas na sa iyo yung pagkakataon. Nonsense na yun. Kaya nga ngayong pinagkakatiwalaan ka ng Diyos ng isang lakas na siyang makakapag-provide para ikaw ay makapunta dito. Be here inside the church. Be here. Para po sa mga nasa virtual crowd, join us inside the auditorium. Join us as we shout amen. Join us as we sing praises to God. Join us as we enjoy the fellowship right after the service. Bakit? Dito sa tahanan ng Diyos, dito mo makikita ang chance of revival and ang chance of growing. That is why, better not miss it. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa oras po na ito na inyo pong ipinagkaloob po sa amin. Thank you, O God, for giving us the chance of getting revived once again. And thank you also for giving us the chance na muli po kami lumago. Dahil muli po kami nakapag-aral ng inyo pong salita. Salamat po, Diyos. Salamat po. Hindi po namin kayang gawin ang lahat ng mga bagay po na ito kung hindi nyo po kami tinulungan. Salamat po na muli nyo po kami pinahintulutan na maupo sa loob ng inyong bahay panambahan. Salamat po na muli nyo po kami pinahintulutan na sumigaw ng papuri sa inyo, kumanta ng papuri sa inyo sa loob ng inyong tahanan. Maraming salamat po. Lahat po ng papuri, Panginoon, ay sa inyo lamang. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. If the Holy Spirit is speaking to our hearts right now, brethren, let's make business with God.
Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Panginoon, sa oras na pinagkaloob niyo po sa amin. Thank you, O God, once again for giving us the truth of your word, O God. Thank you for once again reminding us, O God, the things that we needed to be reminded of so that patuloy po namin makikita, Panginoon, na gaano po ito kahalaga sa buhay po namin. Help us, O God, not to miss what you're doing for our lives, O God. Nawa, Panginoon, bawat pamilya po ngayon na lumalapit po sa inyo, nawa, Panginoon, ay huwag niyo pong pahintulutan that will take this message for granted, Panginoon. Because if we are going to do that, Panginoon, we will miss everything na ginagawa niyo po para sa amin. O Diyos, naririnig niyo po ang panalangin ng bawat isa po sa inyong mga anak. Please, hear it, O God, and please help us on this message, O God. Ito'y panatili po na nasa amin pong puso at isipan. Binabalik ko po lahat ng paburit pasalamat sa inyo at salamat po sa paggamit nyo kay Preacher Maki, Panginoon, to bless him in his ministries that you've entrusted to him, O God. All these things, Father, we pray in Jesus' name. Amen. I believe we can shout aloud, amen, for that preaching. Amen. 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 Amen.